Bongbong Marcos, mga bossing, ayan. Nagsalita na, mga illegal na pogo, tanggalin na yan. Hmm. Mga bossing, nakikita naman po natin yung mga nire-raid at mga ipinapahuli na mga pogo, mga kababayan, kitang-kita naman po natin kung ano yung mga nakalaob o kung ano yung mga ginagawa nila sa loob po ng pogo. Siguro po, mga kababayan, yung mga isinumite nila, no? Yung mga paalam nila o pag-ooperate nila sa bansang Pilipinas, lumagpas po dun at pati po yung mga ilegal, ginagawa na nila, napansin na po ng gobyerno natin at isa-isa na po silang nire-raid po, mga kababayan. Oh, ang pangulo siyempre naaalarma na din, naku, ano ba itong mga pinagpapapasok o itong mga pinagtutulungan o itong mga inaprubahan nung dating pangulo, na illegal na mga pogo, et cetera, et cetera. Dapat buwagin na ito. Dapat tanggalin na ito. Mahal na pangulo, kami po ang panawagan namin sa inyo, no po, na tanggalin na, lahat na lang po. Bakit to? Unang-una, nagiging katawa-tawa tayo, no, sa ating mga kapitbahay na mga bansa. Pangalawa ho, nako, ayaw naman natin na maisipan tayo na kapital tayo nung mga ganyang mga illegal na gawain sa buong mundo. Oh, kagaya na lang po niyan, tingnan niyo yung mga questionableng mga bank accounts, ang dami. Halos 36 na bank account po, bilyon-bilyon ang pumapasok. Bilyong-bilyong piso ang pumapasok na mga pera doon sa bank account ni Mayor Alice Guo, mga kababayan, na hirap pong ipaliwanag. Money laundering. Oh, ha? Nakakalungkot pong isipin, mga kababayan, na bago po ipasa, bago po pahintulutan, bago po payagan itong mga pogo na ito, hindi muna nila inaral. O bakit ganito? Bakit hindi pwede ito sa China? Bakit hindi pinapayagan sa China 'to? Bakit illegal sa China 'to? Hindi. Parang ang nakaraang administrasyon, sige, ang inisip na lang po, sige, malaki ang kita ng tax, madaming papasok na tax sa bansang Pilipinas, payagan na natin 'yan. Kaso po, mga kababayan, makikita niyo naman po at ibinabalita naman po na yung mga tax na sinasabi ng dating pangulo, hindi naman din po binabayaran nitong mga illegal na mga pogo. Kaya mga bossing, para sa akin, hindi po talaga ako agree dito, disagree po talaga ako, dito sa lahat ng pogo, mga kababayan. No, bakit ho? Wala naman talagang naidudulot sa atin. Oo. Mas importante, mga bossing, yung reputasyon ng bansang Pilipinas kaysa po diyan sa tax na nakukuha natin. Mas importante po na maging maayos o hindi maapektuhan ang buhay ng mamamayang Pilipino nung mga pasugal na ganyan ho, mga kababayan. Tingnan niyo po, 'di mo alam kung napasukan na din tayo na kumbaga spy. At papunta pa lang po tayo sa exciting part niyan, mga kababayan. Ano, nakikita niyo po, napakalalim at mas madami pa ang nabubuko dito kay, dating mayor ng Bamban, Alice Guo po, mga bossing. At mukhang siya ay sabit po sa karamihan ng mga pogo, ano? At mukhang yung nababalita po ngayon, mga kababayan, yung mga Parmali o yung grupo ng Parmali, connected o sila-sila din po ito, mga kababayan, yung nasa likod ng mga pogo. Oh, hindi po lahat. Alam natin na hindi po lahat ng pogo, ganyan. Pero sabi ko nga po, mga kababayan, mas okay na talagang tanggalin na lang po sa Pilipinas 'yan. Tanggalin na lang po, tapos ang alam ko ang mungkahi ng pangulo diyan, gawing mga government offices yung mga building ng mga pogo na ipinatayo po, mga kababayan, which is maganda. Ano po, mapapakinabangan, yung bilyon-bilyong piso po kaya na mga ipinapris
doon sa bank account, ang daming bank account nun, ni Mayor Alice Guo po. Ano kaya ang dapat gawin dun? Eh, tingin ko dapat ibalik sa taong bayan yun o kaya, gawan ng mga proyekto galing dun sa pera na yun, hmm, na makakapagpaunlad po sa ating bansa mga kababayan. Dami po nun, 'di ho ba? Eh, kay Mayor Alice Guo, eh, hindi puwedeng, basta deport na lang 'yan. Kailangan pagbayaran yung mga, kasalanan na nabubuko di umano ano, ni Mayor Alice Guo. Dapat longko muna, yung enough na time na masasabi natin na bayad ka na doon sa mga kasalanan mo. Eh, kung sa nakita po natin mga bossing sa mga nadi-discover po, eh, tingin ko ang habang buhay na pagkakakulong po mga kababayan, eh, hindi po sapat. Sa dami ng mga, tao na na kanilang biniktima po, sa dami ng mga babae na ano, ang ginagawa po nila ay kinukulong doon sa pogo tapos ang ginagawa, eh, ibinebenta ano, ibinebenta means, sex trafficking et cetera, et cetera. Yung mga tao na pinipilit nila na mang-scam, lahat po 'yan may kasalanan po sila diyan, mga kababayan. Kaya panawagan natin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lahatin na lang po para tahimik na. Ako po naniniwala ako na yung dating pangulo, hindi iniisip maigi ito. Ang nakita na lang po nila milyon-milyon, bilyon-bilyon kasi ang magiging tax diyan, eh. Hindi napag-aralang maigi, hindi, chineck maigi kung ano ba ang magiging negatibong epekto nito sa ating bansa, mga kababayan. O, 'di ho ba? Yan yung una nating topic ngayon. Kayo po, mga bossing, agree po ba kayo na tanggalin na ng tuluyan itong mga pogo o lahat, walang ititira. Walang ititira sa pogo sa Pilipinas po, mga bossing. Biruin mo, China, bawal. Mismong bansa nila yun. Kaya dito pinayagan. Kaso ang gobyerno dati hindi pinag-aralang maigi, o tax, 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 okey na yun. Basta pumasok ang pera. Hindi na lang inisip yung magiging kahinatnan po at yung magiging negatibong epekto sa ating bansa, mga bossing. Anyway, o yan ho ang una nating topic, mga kababayan. Shout out kay Ma'am Chris Rose, shout out kay Tina V, shout out diyaan sa mga manonood natin diyaan sa ayan, sa comment section po, ano? O, tuloy natin. Pangalawang topic natin, mga kababayan, ay eto nga po, Bato de la Rosa.